Dahil pasukan na nga ng buntis, kaya naman nga naisip ko mga mare magluto nga dito ng Shanghai. Pero bago nga yun, eto't mag-aalas 11 na nga ng mga oras nga na to, pero hindi pa nga tayo nakakapagluto dahil kabibili pa nga lang ng ulam. Pero ayan nga, nire-ready na namin mga mare yung mga kakailanganin, tulad nga nitong talong na mitas na nga dito sira ng gulay. Dahil eto nga't hindi na nga natin to talaga mga mare kailangan pang bilhin dahil marami nga tayo ngayon. At nagtatanong pa nga siya kung ano nga daw mga mare idadagdag dito. Ang sabi ko naman, kumuha na nga rin siya ng talbos nga ng kamote. Ewan ko ba mga mare, hindi pa naman nga tayo nakakapagdanim dito ng saresa, pero may saresa nga ditong tumubo siguro dahil sa ibon. Tinatanong nga ako ni Ran kung palalakihin ba namin to. Sabi ko palakihin nga namin para may lilim nga dito. Ang sabi niya nga, alisin niya nga daw mga mare yung dahon-dahon para mas mabilis nga daw lumaki, at kumuha na nga siya dito ng kamote. Nung nakaraan nga kung sino-sino chinachat ko mga mare para makabili nga ng grafted nga ng mga prutas. Habang tinitingnan ko siya dyan, napansin ko nga mga mare, etong mga dark spot ko nga dito sa gilid ng ilong ko dahil nga wala na rin ako mga mareng ginagamit. Pero sabi ko nga dahil malapit na nga ako mag second trimester, pwede na rin ako mga mareng gumamit nga ng Marie Glow. Nakakatamba talaga ng puso pag nakakabasa nga tayo ng mga good feedback. Ang sabi nga niya, ang 6 na order na nga daw niya mga mare sa Marie Glow. Sa Marie Glow nga lang daw siya nagtagal sa paggamit kasi nahiyang daw talaga sa kanya. Dati na nga daw siyang maputi pero mas lalo pa daw siyang pumuti at nabawasan din ang kanyang peka sa mukha at naglighten na rin. Isa lamang yan sa pinagmamalaki nga ng Marie Glow mga mare. At ang kagandahan pa nga doon, meron pa tayong palibreng mesh net. Siya mga mare, saktong pagkuha nga nila ng talbos ay dumating na nga rin etong si Kuya Mark, kaya mga mare nasikaso na nga nila ang paghiwa dito ng sibuyas. Dahil magluluto pala tayo ngayon ng sinigang na baboy kasi matagal-tagal na rin yata mga maring mula na makapagluto nga ako noon. Naalala nyo pa ba yung freezer nga natin mga maring kamatis? Hanggang ngayon nga kahit wala na tayong tanim na kamatis, meron pa rin tayong kamatis mga mare sa freezer. Ganito nga ang magiging itsura niya mga mare kapag nagagamit kami sa nga lang naming nilalabas. Kaya naman nga nung okay na nga mga mare yung kamatis, mag-isa na nga rin ako dito ng sibuyas at sinunod ko na nga rin eto mga maring kamatis. Mas malasa pa nga siya mga mare nung masubukan nga namin ito. Sabi nga nila wag nahiwain kasi malulusaw nga din ito mga mare, at ayun nga nalusaw nga din siya para siya mga maring nag-agnas. At eto pala nasikaso na nga nila yung iba pa nga dito mga maring mga gulay, tinulungan na rin siya ni Kuya Noli. Pagkatapos nga mga maring makita na okay na nga yung kamatis, inilagay ko na nga rin eto ng karne. Mas masarap nga ito kung igigisa nga natin sa patis, kaya naglagay nga ako dito ng patis. Tapos ayun mga mare, eto pala yung update sa mga pananim nga natin dito. Nagsisipaglakihan na nga, kailangan na nga lang patabaan. Habang naghalo-halo naman nga ako dito, maya-maya nga lang nag-asikaso na nga dito si Ran sa paghiwa naman nga ng talong. Ang sabi ko nga ganito yung hiwa mga mare kasi mas maganda nga dahil ito yung nakikita ko pag bibili kaming sinigang. Kaya naman nga nung kumulo, inilagay na nga rin namin mga mare yung ibang gulay. Napansin ko nga mas malasa pala mga mare yung ganito kapag nga pinipreser mo nga yung kamatis, mas malasa siya kaysa nga doon sa nabibili. Nga rin siya sa pangsawsawan, tulad ng ganito mga mare, sinigang. Malaking bagay din kasi mga mare at talaga naman ngang nakakatuwa dahil natipid nga natin ngayon ang kamatis. Dahil kakain na nga tayo mga mare, naghanda na nga rin ako para sa kabila para sa ganun sabay na rin kaming kumain. Kaya naglaan na nga ako mga mare ng ulam sa kanila, at eto nga yung isang mangkok ay kila Kuya Mark nga. Ang sarap din nga kumain ngayon ng sinigang dahil nga mga mare saktong-sakto to, medyo malamig ang panahon, makulimlim. Kaya naman masarap doon talaga humigop na ng sabaw. At eto nga't pinasikaso ko na nga dito yung gagamitin nga natin na tilapia para nga mga mare sa Shanghai. Kasi nang matry ko mga mare ang tilapia, eto na din talaga ang gusto ko nga mga mare ginagawang Shanghai. Pero bago nga yun, kumain na muna nga kami dahil gustong gusto ko na rin talaga humigop nga ng sabaw at napaso pa nga ang mare nyo. Hindi na nga rin kami nagpahinga, pinagpatuloy na nga rin namin mga mare ang paggawa nga dito ng Shanghai. Kaya nga lang pag tilapia talagang pipilian mo dahil matinik. Pero okay lang naman nga mga mare kasi nga puro karne. Dito muna nga tayo sa isda dahil masarap nga to. Buti na nga lang din talaga nandito nga sila nakatuwang ko, kaya naman nga napapadali nga rin yung trabaho ko. Naalala ko tuloy mga mare, isa to sa kinikrib ko nung buntis nga ako kay Gael, kaya gumawa nga rin ako, kaya lang parang turon yung pagkakagawa ko dahil malalaki. Pero ngayon kasi mga mare marunong na ako, kaya naman nga nadalian na nga lang din ako at meron pa nga tayo mga paganito, kaya mabilis na lang din makagawa ng Shanghai. Bukas mga mare may pasok na nga ako, kaya hindi nyo na ako makikita magbablog dito bukas. Unang araw ko nga sa ika-4 na taon ko nga sa kolehiyo, kaya naman nga medyo kabado 20 ako dahil nga buntis nga ako ngayon. Natatakot ako na baka ako ano isipin sa akin, pero naisip ko naman mang mahalaga ay makatapos ako ngayong taon kasi ayoko na rin talagang bumalik pa nga ng college sa susunod na taon. Gustong gusto ko na rin talaga mga mareng makatapos nga ngayong taon para naman nga sa ganun focus na ako sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa trabaho ko. So, sabi
Sabi nga kapag gusto mo talagang makatapos, kailangan mga mare malakas din ang loob mo at gustong gusto mo talaga yung ginagawa mo. Ang sabi nga nila, libre lang daw ang mangarap. Totoo naman yun mga mare, pero syempre gagawa at gagawa ka ng paraan para matupad ang iyong pangarap. Hindi kasi pwede nangangarap ka tas wala kang ginagawa, wala kang mararating. Narinig ko nga dati mga mare sa palabas na Pipito, ang pangarap daw na walang pagpaplano hanggang pangarap na lang. Kaya dapat kapag may pangarap tayo ay gagawa tayo ng paraan para matupad ito. Marami nga sa inyo nagtatanong na baka hindi na nga ako mag-aral dahil buntis nga ako. Pero syempre pagpapatuloy nga natin yan mga mare at i-update ko na nga lang kayo. O siya, ang dami kong kwento no? Eto nga't pinaghalo-halo na nga namin lahat ng ginilingan natin kanina mga mare at ganito ang naging itsura niya. Napakadami nga mga maring carrots pero sabi ko nga kay Ran okay lang nga ayun. Ang siste nga ay kinulang pa tayo mga mare dito nga sa lumpia wrapper pero okay lang naman nga, pwede naman nga igisa yung natira. Nagpatulong na nga rin ako kay Ran kasi medyo marami-rami nga rin to, baka kapag ako lang mag-isa abutin nga ako dito ng madaling araw. Dahil konti-konti lang din kasi mga mare ang nilalagay ko nga dito para nga kahit papaano marami nga akong magawa para lahat ay makakain. Habang pinapanood ko nga yung video na to mga mare, nakaka-proud nga lang din sa 7 taon nga namin ni Ran. Magwawalong taon na nga rin talaga. Ang dami na rin talaga ang pinagsamahan ng relasyon nga namin sa hirap at ginhawa. Sa totoo lang, sa dami naghihiwalay ngayon mga mare, napapatanong nga rin kami kung kami ba ay makakapaghiwalay pa rin. Sabi naman nga namin kung dumating yung araw na wala na kaming gana sa isa't isa, hindi na namin mahal ang isa't isa, pakiramdam na namin parang ayaw na namin sa isa't isa. Nung nagsisimula pa lang kami, naisip na namin yan mga mare, kung darating man yung araw wala na kaming gana sa isa't isa, naisip nga namin na bumalik kami kung paano kami nagkakilala, kung paano kami nagsimulang mangarap na magkasama. Kahit madalas hindi kami magkasundo, pipiliin at pipiliin pa rin namin ang bawat isa. Dahil minsan magkaawin man kami pero alam namin magkakampi kami sa lahat ng bagay. O siya mga mare, eto tapos na rin pala si Cornelio dito, kaya naman nga ayan nagsipagmerenda na nga sila. Nung natapos nga din sila, saka naman nga kami mga mare nagmerenda kasi uuwi na nga rin kami. May suka nga dito si Kuya Mark na linabas, kaya lang sobrang asim kaya ganyan ang itsura ng mare nyo, pero masarap siya. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.